Mga kababayan, ibinulgar ni Ngiwi Jr. na ang rally po ng iglesia ngayong paparating na November 16 and 17, alam ko 3 araw pa nga eh, baka 2 nights nga, no? So 16, 17, and 18, ay bayad raw ng 3,000 pesos per head. So nag-calculate nga ako mga kababayan kung magkano itechiwa na bayad, no? Ang laki ng amount ha. Kasi ang alam ko, ang target po na a-attend ng rally, kung ito man po ay sa EDSA People Power Monument, ba't hindi pa sa EDSA Shrine? Pwede namang lakarin. Aapaw naman yun kung talagang sa People Power Monument sa EDSA sila, no? Sana dumiretso na sa EDSA Shrine kasi mas kita doon, mas safe. Nag-calculate ako, kung ang target po nila ngayong 16 ng Nobyembre na a-attend sa rally ay say 300,000 lang katao, not as big, pero sabi po mas malaki to eh, kaysa doon sa rally nila sa Luneta. But maybe baka nagko-cost cutting sila. Right? Kasi billion po ang ginastos doon ha. Kung halimbawa nga, kasi inaakusahan din po kami, or kasi kasali kami doon, even if hindi kami miyembro ng iglesia, nung January 13, yung rally nga sa Luneta, sabi nga po 1.8 million kami, pero kung pinagbibintangan din na bayad yung mga umattend. So sabi, yung 1.8 million katao na yon ay bayad ng 23,000, ibig sabihin gumastos ng 5 billion and 400 million pesos ang iglesia. Kung totoong nagbayad sila. Okay? Ng 53,000. Pero kung ang target po nila ngayong Nobyembre naman ay mas maliit na crowd, let's say 300,000 lang, ay 900 million lang yan mga kababayan. So, mga kulang-kulang 1 billion. Maliit yan kung ikukumpara natin sa mga nananakaw na pera ng flood control, ghost projects, 'di ba? 900 million or almost 1 billion for 300,000 katao. Puno ang EDSA niyan. Pero yung 1.8 million po noong January na rally ng EDSA ng iglesia na pagkalaki-laki in Luneta na 1.8 million ay 5 billion lang, 5.4 billion. Eh ang nanakaw na flood control hindi lang 5 billion, no? Hindi lang naman allegedly 60 billion nga yung flood control ni Sandro Marcos sa Ilocos Norte. O wala pa to sa 10%. Ngayon, ang palagay ko mga kababayan, let's say totoo, saan mapupunta yung 3,000 pesos? Hindi naman yung cash as is. Kung ibinigay, di salamat, bongga sila. Pero hindi kami nakatikim ng ganyan. Baka nga, kung meron man pong pondo ang iglesia, baka yun yung nakalaan per head. Baka para yun sa pamasahe, para sa pagkain. Allowance, alam nga namang isang beses ka lang kakain, mula yun madaling araw hanggang alas 6 ng gabi O ilang kain yun? Pagpalagay mo nakakain ka ng 100 to 200, kasi nakita ko yung mga iglesia nung pumunta kami nung rally nila nung January. Mga sa McDo, kung saan may mga fast foods doon. Tapos bumibili pa sila ng mga snacks, ganyan. So kung may mga nagtitinda sa bangketa, bumibili. Yung iba naman nag-pack ng lunch nila. So, pwedeng nagpaluto, pwedeng nagbaon, right? Nag-imprenta pa ng t-shirt. Saan makakarating ang 3,000 pesos? Eh kung galing ka ng, pagpalagay na lang natin, Batangas to Manila, magkano na ang pamasahe? Kulang-kulang 1,000. Ang kain mo, huwag mo naman tipirin ng sarili mo, pero kung magtitipid ka, halagang 500 siguro, no? Almusal, tanghalian, hapunan, baka kasya na yung 500. Magkano matitira sa'yo? Magpapa-imprenta ka pa ng t-shirt. Baka bumili ka pa nga ng bagong pants. O kung ano pang kailangan mo, baka bumili ka rin ng tubig. At kung anik-anik pang kailangan mo, saan makakarating ng 3,000 pesos? Okay, sakto lang yan. Baka nga kulang pa yan sa iba. Ngayon, kung magbayad man ang iglesia ng 3,000 pesos as per accusation ni Ngiwi, baka hindi naman yan galing sa nakaw. Hindi naman yan pera ng bayan. Budget nila yan. Kung ang Katoliko nga, 'di ba, tuwing may misa, may may hawak na stick tapos may puyo sa dulo, right? Yung sa alms ba 'yon? Yung gano'n yung naghuhulog ka doon kapag may misa. Tiba-tiba nga doon ang simbahang Katolik kapag may misa, 'di ba?
Plus, kapag nagpabinyag ka, nagpakasal ka, even magpalibing, nagbabayad ka rin sa simbahan, tiba-tiba rin sila. Tapos kung may gusto kang, di ba, ma-mention ng pari yung pangalan, sa ipamimisahan mo yung pumanaw mong kamag-anak kakilala, no? O babasahin ng pari yung pangalan, may bayad rin yun, ha? Hindi man libre yun, eh. Right? O, tapos sa misa, may mga bit-bit pa kayong mga alay-alay, no? Na pumipila kayo papunta dun sa harapan ng pari. O, tiba-tiba rin naman ng Katoliko, ha? Pero kumikilos ba sila katulad ng iglesia? Ang tingin ko mga kababayan, hindi ito actual cash na ibibigay sa attendees. I don't know how do they do it, pero 3,000 is a very small amount. Ay kung may election nga, di ba, magkano ang binabayad ng mga politiko? Ang pinakamababa ang 3,000 sa pagbili ng boto. And that's crime. Bumibili ka ng boto pero wala kayong nababalitaang napaparusahan. Kung magbigay man ang simbahan ng iglesia sa kanilang mga, di ba, sa kanilang mga parishioners at sa kanilang mga miyembro, ay kaputal lang yun, balit lang yun. Kumpara sa ginagastos din naman, binibigay rin naman ng mga miyembro na ito kapag may misa sila, pag sumasamba sila, siguro ang kasal nila may bayad rin, even binyag at di ba, misa ng burol, may bayad rin yun. Gasino lang ang 3,000 pesos. Pakonsuelo yun. Hindi nga yun bayad eh. Parang pasasalamat na lang. Or, di ba, kumbaga, ano sila, united sila eh. Hello po sa mga nanonood na iglesia, no? Ito yung point of view ko lang. I don't know if this is how they do it. But, di ba, parang, miyembro naman nila yun. O, ano nga yun? Pakonsuelo nga lang. Pero tingin ko wala namang bayad. Wala yan. United sila. Saan mag-aabutan? Pag-uwi? What? Baka nga mamaya sila pa yung hiningan eh. Yung mga miyembro pa, meron tayong, parang ganun, meron tayong cause, meron tayong event, umattend kayo. And bilang sakripisyo niyo na, mag-ambag kayo for pamasahe and pagkain. Baka sila pa nga ang naglabas eh. Ito sinasabi ni Iwi na binayaran ng kanilang simbahan ang mga miyembro nila. Right? Ang kapatiran, binigyan ng 33,000. I don't think so. Baka nga nagkambagan pa yan. Or baka may pondo ang bawat ang bawat lokal, or hindi ko kasi alam yung tawag sa bawat, let's say, ang iglesia halimbawa sa isang bayan o isang probinsya. Meron naman silang pondo. Yun yung gagamitin nila. Pero palagi ko dito mga kababayan, baka sila pa ang hiningan eh. Right? O bilang sakripisyo niya na sa ating pinaglalaban, mag-ambag kayo, magbigay kayo ng 500 or 1,000, pagkakasyahin na natin tong 1,000 pesos for arkila ng bus, for pagkain, 3 beses kakain, tubig pa, imprenta ng t-shirt. Baka nga nakamura pa eh, right? Sa ganung amount. So what's wrong with that? Alam niyo mga kababayan, mamaya ako sabihin yung opinion ko pa. But ito nga po ang sabi ni Kiko Barsaga. Kay Kiko Barsaga ito, no? Sabi ni Kiko, Marcos administration accuses Iglesia ni Cristo of paying members 3,000 pesos to attend the November protest against corruption. I don't think na nabibili ang mga miyembro ng iglesia. Kasi marami akong kaibigang na iglesia. Mas maprinsipyo pa nga sila kaysa sa ating mga Katoliko. Right? Mas matitino pa nga sila. Pag bawal, hindi yata sila kumakain ng dinuguan. Tama ba? Ano sila? Very strong yung faith nila. Kaysa sa mga Catholics na parang mga petics lang. Parang wakpakels, right? Kain ng bawal, gawa ng bawal. O, bawal makiapid. O, go, makiapid pa rin. So ano ito pinagsasabi mo, Marcos Jr.? Bakit ka apektado? Teka muna, kung magbayad man sila, gasino lang yun. Kumpara nyo ang mga nananakaw ngayon. Right? Yan yung post ni Kiko. Ang sabi naman po ni Bing Guanzon, ni Attorney Rowena Guanzon, BBM, bawat election, humihingi kayo ng support. Oo nga, kapal ng mukha. The audacity, di ba? The nerve. Humihingi kayo ng suporta ng Iglesia ni Cristo. Ang kapal ng mukha mo na magparatang sa INC. Ikaw ang nag-vote buying noong 2025. So, ngayong taon. Or baka 2022 nag-vote buying si Iwi. Noon Attorney Rowena Guanzon is
saying noon, so baka nagkamali siya sa year. Baka inaakusahan niya na noong hindi 2025, kundi noong 2022, guilty of vote buying si Ngiwi. O ikaw ang nag-vote buying noong, kasi kung sinabi niya ngayong election, edi ngayong 2025 may elections. Noon daw eh. Noong 2022 at ang mga rally ninyo ang may bayad ng mga nag-aw. Mga kababayan, kasi sumasama ako nun sa mga meeting di Avance ni Ngiwi. Kasi supporter nga ako ng unit team because of VP Sara. Kita namin, although I don't wanna admit it before, and I denied admitting it, nakita naman kami ng hakot talaga eh. May mga buses na dumadating sa mga meeting di Avance para magmukhang punong-puno yung crowd. Pero yun nga no, yung mga nakasakay sa mga bus, di ba noon inaakusahan din si Mama Lenlen na may mga hakot? Di ba may mga dumadating na mga bus, halimbawa in Cavite, dumadating na yung mga bus puno, tapos mga naka-pink yung pasahero, right? Pero ginawa rin naman ni Ngiwi. Kitang-kita namin. Ang laman ng mga bus na uma-attend sa mga meeting di Avance ni Ngiwi ay mga nakadamit ng hati pa nga eh. Merong green, merong red. Kasi di ba ang kulay ng yung team green and red? So mixed color pa nga yung suot. Pare-pareho sa isang bus. Sabi ko parang hindi naman to taga rito. May inatinan kasi may inatinan ako na isang grand rally ni VP Sara at ni Ngiwi noon na sa lugar namin mismo. Sabi ko, hindi to taga-amin. Kilala ko ang mga taga-amin. Sino to mga to? Mga ba? Tapos parang ano naman, hindi naman sila yung tipong yung in high spirit, mga atat kuya, na katulad namin ng mga supporters noon, na tuwang-tuwa, happy-happy, amazed na amazed. Yung iba dun parang seryoso lang, parang we're just doing this for something. Parang ganun. So, ikaw inaakusahan, Ngiwi, palibasa gawain mo, binabato mo sa iba, ikaw tong marumi, ikaw tong may putik sa mukha, dumampot ka ng putik, bato mo sa iba. Gawain mo kasi. Oh. So, ikaw raw ang nagbabayad ng a-attend sa mga rally noon para hindi magmukhang nilalanga. Well, maraming Duterte supporters, pero syempre, kailangan nila lang fillers kung hindi nila kayang punuin ang venue, right? At baka walang idea dito si VP Sara. Plus, inaakusahan pa ni Atty. Rowena Guanzon ng vote buying si Ngiwi. Kayo tong namili ng boto eh. At saka itong nakarang election ngayong Mayo, di ba? May mga videos, may mga photos ng vote buying ng hating gabi, madaling araw, may mga pila pa nga. Oh, tapos ako sa inyo, Iglesia, ito naman opinion ko dyan mga kababayan. Kung ako ay isang bilyonaryo, say I am Chavit Singson, magbabayad talaga ako. Right? Kasi ano yun eh, halimbawa imbitahan ko itong fraternity group. Imbitahan ko itong sabihin na natin ay pwedeng religious group din, right? Ng halimbawa ay ano kayang religious group? Kunwari ay JIL lang, kunwari lang. Imbitahan ko JIL. Join naman kayo sa rally namin. Sagot na namin ang pamasahe, pagkain. Sabi nila, para makatipid po, sasabihin ng grupo, kahit anong grupo na iimbitahan ko, para makatipid po, kami na lang magluluto. Kami na rin ang mag-aarkila kasi ang mga miyembro naman namin may mga sasakyan. Tapos makisakay na lang. So, instead of you paying other companies like bus companies, ganon, taxis and van, ganon, kami na lang, may mga sasakyan kami. At mas makakamura kayo kasi yayayain namin mga kamag-anak namin. Kami na lang maghahawak ng pondo. Bigay na agad. Tsaka kung ako nga bilyonaryo mga kababayan, baka hindi lang 3K bigay ko, baka 5K pa per head. Ilan kayo dyan sa bayan nyo? 1,000 kayo? O, tigli 5,000. Isang araw lang yan. 3 days? O, 15,000 kayo, aabalahin ko kayo eh. 15,000 kayo, 3 araw, walang alisan ha? O, ando na pamasahe nyo, pagkain, tubig, ando na lahat, may bihisan pa kayo. O. Hiwalay pa pala yung 5K. Iba pa yung budget ng pamasahe pala. Kung bilyonaryo ako right? Hindi naman ako uubos siguro ng 10 billion.
Masipa lang yung ngiwi na yan. Kaya nga sabi ko, kung meron talagang mga mayayaman na mahal nila ang Pilipinas, maglabas na sila ng bongga. Kasi, real talk mga kababayan, maraming gustong sumali sa rally, lalo mga taga-Malalayo, taga-Bisaya, taga-Mindanao, na ang kanilang kailangan pamasahe. Number 1 yan, pamasahe. Plus, syempre, aabalahin mo instead na pumasok sa trabaho, na kumikita naman from 8 to 5, kasama sa'yo, absent, baka yung iba walang trabaho, hirap din sa buhay. So, tulong mo na yun eh. O, for sure yung iba tatanggi, hindi po, okay lang po kahit wala kayong bigay, pamasahe na lang pagkain, sapat na sa amin. Right? O, pero syempre kung may maibibigay, hindi po i-insist mo na, lalo mayaman ka. What is 10 billion? What is 20 billion? I am a billionaire. Gusto ko matapos ang problema ng Pilipinas. Gusto ko mawala itong mga magnanakaw at mga adik. Ilabas ang lahat ng yaman. Oh, ganun ang gagawin ko. Right? Para matapos ang problema. Kailangan may umupong matino. Tapos sasabihin ko sa uupo, ayusin mo ha. I'm a billionaire. Pag di mo inayos, sipa kita. Busin ko pera ko sa'yo. Ayusin mo! Gusto ko pag nagnegosyo, gusto ko ang negosyo ko sa Pilipinas, ay hindi nalalagay sa alanganin dahil sa mga kurakot. Kasi nagninegosyo ko, tapos ang gulo-gulo ng Pilipinas, puro kriminal, lintik. Right? Malulugi lang ako. Kaysa malugi ako sa mga susunod pang panahon, buusin ko na pera ko. Talsik yung lintik na ito. Kasi tayo biniyayaan ng ganung yaman eh. Hampas lupa lang tayo mga atat kuya eh. Right? O, 5,000 agad. O, 5 days ayaw pang bumaba. Still, tigti 25,000 ang mga aatin. Right? Fantasy ko lang naman itong mga ating. Tama? O, ewan ko na lang kung hindi mapuno yung EDSA na yan. Walang aalis. Ubusan ng yaman ito, ha? Ayun, ha? Walang aalis hanggang di mo mababa yung iwi. O, mas bubusin, syempre, nang iimbitahin mo na sumama sa'yo sa rally kaysa pumasok sa trabaho. Magkano na sweldo sa Pilipinas? Sa probinsya, 500, 600. Sa Maynila, 800, 1,000 pesos per day. Mamamasahe ka pa, magbabaon ka pa ng pagkain. Gagastos ka pa sa canteen or sa pantry. Ay, sama ka na lang sa EDSA rally. Sino kaya, no? Wala bang maglalakas loob na mayamang Pilipino na mahal ang bayan natin para kalabanin yung mga adik? O, ano naman ikakaso nila kung nagbayad ang iglesia? Ano ikakaso nila kay Manalo? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.